Hello guys, good day. I'm here ulit, MindTechPH. And ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So kung kayo ay namomroblema kasi yung battery ng cellphone nyo is mabilis malobat at pag charge nyo is napakatagal i-charge at minsan 99% ang tagal ma-full charge, ang tagal niya mag 100. So minsan yung iba pag charge naman, ang tagal na charge pero hindi pa rin dumadagdag yung charge niya. So ngayon guys, kahit sira yung battery nyo, maaayos natin yan dito sa aking vlog. So make sure lang na panoorin yung video hanggang matapos. Huwag kayo mag-skip para malaman nyo at matutunan nyo kung paano maayos yung sirang battery ng cellphone nyo. Simulan na natin pagkatapos ng aking intro. So yun guys, bago tayo magsimula, sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si MindTechPH. Gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection at taga-update din ako ng mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. So magsimula na tayo. So alam ko guys na may problema kayo kasi yung battery ng cellphone nyo is mabilis malobat. So bukod sa mabilis malobat, yung iba naman nagrereklamo kasi pag charge nila napakatagal ma-full charge. So marami yung nangyayaring ganyan na charge mo siya napakatagal ma-full. Minsan nga nag-steady siya sa 99%, talagang hindi siya mapupuno. Minsan yung iba naman pag nag-charge, halimbawa yung cellphone nila, charge nila ng 15%. So mga ilang oras na siguro mga 16% pa rin. So may problema na sa battery ng cellphone nyo. Ngayon sa vlog ko guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin yan maayos. Oo guys, may pag-asa pang maayos yung sirang battery ng cellphone nyo. Pero yung sinasabi kong sira is yung mismong nakakabit pa. Pero kung halimbawa tinanggal nyo na at siyempre sinira, tinusok nyo na yung battery, hindi na yon. Kumbaga, ang sinasabi kong sira is yung nakakabit pa sa cellphone nyo, nagloloko lang siya. Pag charge, ang tagal niya i-charge, minsan ang bilis niya malobat. At pag charge mo siya, hindi siya dumadagdag. So yun yung sinasabi kong sira. Okay? So ngayon, naayusin natin yan dito sa vlog ko. So make sure lang na i-follow nyo yung mga steps na gagawin natin. So i-calibrate natin ang battery nyo gamit ang application sa Play Store. So una natin gagawin guys, syempre, punta tayo sa Play Store. Click natin yung Play Store. Then guys, i-search nyo sa search engine ng Play Store yung Battery Repair Live Pro Calibrate and Optimize. So guys, legit na legit to guys at talagang makakatulong sa inyo. At bago ako mag-vlog guys, trinay ko muna to para masigurado ko na legit yung ituturo ko sa inyo. Kung makikita nyo yung downloads nito guys, 1 million plus downloads. Then yung star niya is 4.5. Meron siyang 161k reviews. So kung makikita nyo sa ratings and reviews niya, 4.5 yung ratings niya. So talagang napakalupit kasi mataas yung ratings. At kung babasahin nyo yung mga comments, halos puro positive comments yung nakalagay. So ibig sabihin lang, pag positive comments ang nakalagay, 101% legit at gumagana itong application na Battery Repair Live Pro Calibrate and Optimize. So ang gagawin nyo lang guys, napakasimple, i-download nyo lang at i-install. So pag na-download nyo na guys, wag muna kayo mag-skip sa video ko kasi may ituturo ako ditong komplikado. So make sure lang na tapusin yung video ko para walang mangyaring masama sa phone nyo. So halimbawa na-download nyo na at na-install, punta lang kayo dun sa application, click nyo lang yung application, open natin. Then sa unang click mo ng application, may mababasa ka dyan. Nakalagay, tap to enter, yung battery calibration. So ang gagawin natin guys, i-click natin yung tap to enter. So yun guys, sa unang tap mo, minsan tatagal yan ng minsan 1 minute, minsan seconds lang. So nakadepende pa rin sa phone kung gaano katagal mag-open itong application. Ngayon, nag-open na siya. So may ads yan na lalabas, skip nyo lang. Ngayon, ito yung makikita nyo. Sa taas, makikita nyo yung cell map. So ano ba tong cell map? So dito natin makikita yung mga cells na healthy pa, or inactive, or low cells. By the way guys, pag sinabing cells, ito yung bumubuo sa battery. Yun yung tinatawag na battery cells. Sabi sa Battery University, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo na i-charge yung cellphone ng 20% at tatanggalin ng 80%. Kasi pag laging full charge yung cellphone, namamatay yung mga cells. Yung impact pag namatay yung cells ng battery, mababawasan yung lifespan ng battery nyo. At yun yung nagiging sanhi upang masira at mabilis na malobat yung battery ng cellphone nyo. So I advise na i-charge nyo siya ng 20% at tanggalin nyo ng 80%. So makikita nyo cell map. Then nakalagay dito checking, low, inactive, healthy. So pag checking, ang kulay niya is kulay yellow. Then pag low, yung cell, ang kulay niya orange.
Pag inactive, kulay pula. Then pag healthy, syempre green. So ngayon guys, ang gagawin natin is i-calibrate natin yung cellphone natin. So dito natin makikita kung may sira yung cellphone natin at kung marami na bang inactive cells. So pag inactive, tandaan nyo guys, kulay pula. Pag sinabi guys inactive, ibig sabihin yung cells niya hindi na gumagana. So pag marami yung inactive, ibig sabihin mabilis na malowbat yung cellphone nyo. Minsan, pag charge nyo, napakatagal i-charge or napakatagal ma-full charge. Kaya I advise na wag i-full charge, 80% pa lang tanggalin na. Okay? So click natin tong start. Then makikita natin sa phone ko kung healthy pa ba yung battery ng cellphone ko at kung may inactive na ba, may low or may healthy. Click natin yung start. So yan, nagka-calibrate siya. So kung makikita nyo guys, may pula. Ibig sabihin may inactive cells na sa battery ng cellphone ko. So antayin natin matapos. So yan yung test summary niya. Yung low charge, 8 out of 120, 2%. So konti lang yung low charge. Yung inactive niya guys is 5. So 5 out of 120. So 1%. Then yung healthy, kulay green, 107 out of 120. So 97%. So nakalagay dito, repair battery life had detected problems. Do you want to fix them? This could improve your battery life. Nangangahulugan guys na may inactive cell sa battery ko. So may problem siya. Pero hindi naman masyado kasi nga yung healthy niya is 97%. So may 3% na problema. Pero yung 2% low charge lang naman, okay lang yon. Then yung inactive is 1%. So may 5 inactive na cells. Ang gagawin natin is click natin tong fix problems. Okay, so napakasimple lang guys. Ika-calibrate lang natin. Then pag lumabas na yung test summary ng low charge, inactive, and healthy, pag sinabi dito na repair battery life, i-repair natin. So click natin tong fix problems. May lalabas na ads. So skip nyo lang yon. Then automatic, sabi dito information. Congratulations, all problems has been solved. Make this test all weeks. So kada linggo gagawin natin tong test para makita natin at ma-repair natin yung mga inactive cells. Kasi yung problema lang naman dito guys is yung inactive cells. Yung low charge okay lang yun. Kasi guys minsan pag nag-charge tayo, mga 50% sinacharge na natin. Kaya nagiging low charge siya. Minsan naman hindi pa nga 80% tinatanggal na natin. Kaya nagiging low charge. Pag laging low charge yung nangyayari, may nasisirang cell. So yun yung magiging inactive cell, yung kulay pula. So ngayon okay na, click lang natin yung okay. So subukan natin yung second trial kung okay na ba. So click natin ulit yung start. Titingnan natin guys kung may inactive cells pa sa ating battery ng cellphone. So dito natin makikita kung talagang naayos nga. Pag may pula pa rin dyan, i-repair natin. So yan guys, kung makikita nyo sa information, no errors were found. So ibig sabihin, healthy na ulit yung battery natin. So naalis na yung mga inactive cells, ibig sabihin makakapag-charge na tayo ng normal at balik na sa dati yung battery natin. Healthy na ulit. So napakalupit nitong application na to kasi kaya niyang ayusin yung battery nyo. So dito naman sa information, pag click natin to, andyan yung voltage, yung health, yung temperature, yung charge, plug, technology, and status. So pinaka-importante dito guys is yung health. Kasi dito natin makikita kung talagang may sira yung battery natin at dapat ma-repair natin siya kagad para hindi na lumala, at pag lumala baka hindi na natin masolusyonan pa. Kaya mas mabuting maaga pa lang agapan na natin para hindi na kumalat o lumala yung problema ng battery ng cellphone natin. So sana guys may natutunan kayo sa aking vlog ngayon at sana makatulong to sa mga may cellphone na mabilis malowbat, napakatagal i-charge at naglolokong battery. So once again naman Tech PH, thank you and God bless all. So yan guys, special shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Dexter Vergara, shoutout kay Patrick Manguera, shoutout kay Acebto Redilin, and shoutout kay Ryan Anthony Boborol. Shoutout sa lahat ng solid supporters at bashers.